Maging sa mga oras na ito, Lord, kulang pa ang aming mga ginagawa sa mga oras na ito. Maging, Lord, salamat, Panginoon, sapagkat tunay na Ikaw ang aming Diyos na hindi nagbabago ngayon at magpakailanman. Marami pong salamat, Panginoon. Isang pagpapala po ito sa bawat isa sa amin na ginising mo kaming muli sa umaga upang kami ay bigyan ng panibagong buhay, Panginoon. Maging salamat, Panginoon, sa araw na ito. Ganon din, Panginoon, sa mga oras na ito, Lord. Dalangin ko po, Panginoon, ang iyong lingkod. Linisin mo, Panginoon, ang aking puso, isip, sa salita at sa gawa para walang balakid anumang mensahe na ipagkakaloob mo sa mga oras na ito, Panginoon. Marami pong salamat, Panginoon, sa kapatawaran na ipinagkakaloob mo sa iyong lingkod. Ganon din, Panginoon, sa bawat isa. Ganon din, Panginoon, sa mga oras na ito, Lord. Dalangin ko po, Panginoon, na balutin mo po ang iyong lingkod ng banal mong presensya, banal mong espiritu, banal mong kapangyarihan. Maging, Lord, pagkalooban mo ang iyong lingkod ng divine wisdom, knowledge, Panginoon, na nagmumula sa iyo. Balutin mo po, Panginoon, ng banal mong kapangyarihan. Maging, Panginoon, maibibigkas lang, Panginoon, sa aking mga labi. Namumutawi lang mga salita mo ang siyang kalooban ang mangyari sa mga oras na ito. Pagpalain mo din po, Panginoon, ang iyong lingkod. Maging ang bawat isa na narito sa loob ng platform na ito, pagpalain mo po ang bawat isa. Purihin ka, Panginoon, luwalhatiin ka sa lamang ang papuri. Pasasalamat sa lamang sa tanging pangalan po ni Jesus. Amen. So, yung po ang pamagat ng pag-aaralan po natin. Sabi nga, tulungan mo ako, Panginoon. Minsan sa buhay natin, sabi nga, miss na tayo ay humingi ng tulong sa mga kapatiran, kamag-anak, o sa kaibigan. So, sabi nga, sa iba pa, dahil ito po ay sinabi din po ito ni David. At hindi lang po si David ang nagsasabi dito dahil ang author dito ay hindi lang si David. Sabi nga, at iba pa. So, makikita po natin sa buhay din po natin, sabi ko nga, miss na lumapit tayo sa tao, lumapit tayo sa mga kaibigan, kamag-anak. So, yung mga matatalik natin na, sabi nga, kaibigan, kung meron tayong mga problema o mga, sabi nga, mga pagsubok sa buhay, kahirapan, dito po makikita natin na sabi nga, lumapit po tayo sa ating Panginoon. Dahil sabi nga, pag tayo ay lumapit sa Diyos, kahit kailan hindi tayo mabibigo. So, yung po at kadalasan, lagi natin sasabihin na sa pamagitan ng panalangin. So, yun po ang nakikita natin dito sa buhay ni David. Dahil si David, marami pong naranasan din po siya na persecute o kaya yung mga nagawa siyang hindi lingid sa harapan ng Panginoon. Pero dahil sincero ang kanyang paghingi ng tawad, ang Diyos naman ay mahabagin, ay handang magpatawad. Sabi nga narinig ko kanina kay Ma'am Andrea, na lininis na tayo sa pamagitan ng ating Panginoon nung siya po ay napako sa cross at ang kanyang iniwan yung mga salita niya. Ito po yung naglilinis sa bawat isa sa atin. Dahil sabi nga dito sa ating 1-8, ito po ay inilalarawan ng mga awit na ang mga ito ay ang isang panahon ng mga panahon pa kung kailan ang mga di maka-Diyos. So, ibig sabihin, yung mga panahon na hindi pa sila nakakilala sa Diyos o tayo rin po ay hindi rin dati ang nakilala natin yung mga ninuno natin na sabi nga yung dating Roman Catholic. Pero kung titingnan natin, meaning ng Roman Catholic ay sabi nga Universal Assembly. Tayo din po ay tinatawag na Assemblies of God. So ito po makikita natin nung panahon na marami sabi nga na di maka-Diyos na gawain. Yung tayo rin po dati, hindi po tayo dito
noon ay mga Roman Catholic pa rin tayo dahil yung pinagmula natin ng mga ninuno. Pero ngayon, sabi nga, tayo ay nakakilala na iba na yung paniniwala natin kaysa noon, kaysa sabi nga ngayon. Dahil sabi nga, ang gawain ng masasama ay lubos na nadarama ng mga nakatuon sa Diyos at sa kanilang sabi nga sa kaniyang katwiran. So minsan pag mayroon tayong mga nakikita na hindi sila nakikinig o hindi natin sila nadadala o hindi natin sila sabi nga nadadala sa gawain ng Panginoon, minsan nakakaramdam tayo ng sakit sa damdamin. Dahil sabi nga, tayo ay iba na yung pananampalataya natin. Tayo ay nakatuon na. Sabi nga, nakatuon na sa gawain ng Panginoon, sa salita ng Panginoon. So, yun po. Minsan, nakakaranas tayo ng dalamhati sa mga taong ayaw makinig at sumunod sa kalooban ng Diyos. Doon nga nung mga nakaraang araw, ako po ay pumunta sa Sorsogon doon sa kapatid ko na tinitingnan ko yung lugar na minsan wala na silang ibang kasiyahan doon sa lugar na yun. Paggabi ay marami silang ginagawa, yung sayawan. Kaya sabi nung anak ko, parang ang lugar na ito yung tungkol sa Sodoma at Gomora, di ba po ma'am, kung makikita natin yung sabi nga ng baka ngaya ganito yung mangyari. Yung nakita natin sa Angeles, yung mga nasunog. Kasi ang kasiyahan nila po, yun na lang hanggang sa yung sabi ko nga yung kapatid ko, sabi ko mas mabuti pag gawa natin dito ng gawain. So alam ko na hindi naman yun magtatanggi. So ito po yun, sabi nga, tayo ay nasasaktan. Pag sa tuwing nakikita natin ang mga taong ayaw kumilala sa ating Panginoon, yung mga kinaugalian nila na di makadiyos na gawain, yun ang pinagpapatuloy nila hanggang ngayon. So, babaguhin natin sila kasi nga tayo ay nasasaktan. Kung paano nasasaktan ang Diyos, ganun din po tayo nasasaktan. Dahil sabi nga dito sa verse 1, O Yahweh, kami sana iligtas mo, pagkat wala na ngayong mabuting tao, wala ng taong tapat at totoo. Kaya po, wala po tayong ibang, tatawagin pag once na mayroon tayong mga nakikita. Pag halimbawa nasa labas tayo, hindi natin alam nung mga nakarang araw pumunta po kami ng kasama ko yung nanay ko, pumunta po kami sa isang lugar na talagang talagang buntok po siya. Yung nanay ko abang hindi pa kami nakakapunta doon sa pupuntahan namin, natatakot na. Pero alam niyo po, sabi ko sa nanay ko, huwag kang matakot. Sabi ko nga, pag ikay natatakot, tawagin mo lang ang Diyos dahil ang Diyos ang lagi natin kasama. Hindi tayo pababayaan. Kasi takot na po siya. So, yun po ay makikita natin. Kasi nga, ang tao hindi natin alam. Dito pa lang sa verse 1, na sabi nga, sabi nga, wala nang ngayong mabuting tao, wala nang taong tapat at totoo. Kaya po, yun ang sinasabi dito ni David. So, makita natin. Kaya sabi nga, sa lahat ng kapanahunan, naranasan na ito ng bayan ng Diyos. Sino ang bayan ng Diyos? Tayo po. Maraming tao pa na hindi talaga kumikilala sa Diyos. Kakaunti, sabi nga, mas marami ang mapapahamak kaysa maliligtas. Kasabi nga, kasindami ng bituin sa langit at kasindami ng buhangin sa dagat ang mapapahamak. Bakit po? Marami pang mga taong ayaw kumilala sa Diyos. Mas gusto nila yung mga sabi nga yung mga
gawain. Di ba? May makita tayo sa mga social media na may mga taong kulang sa pasensya. Di ba po yung, aywan ko lang kung nakita nyo yung nagkasalubungan, yung motor at saka yung kotse. Iba yung nangyari. Di ba po, makikita po natin, sabi nga, maraming mga tao, totoo po ito sa salita ng Diyos. Dahil ang salita ng Diyos, ito po ay iniwan na para tayo ay mayroong batayan sa ating pamumuhay sa buhay natin. Dahil sabi nga, bayan ng Diyos, tayo po ay pinili ng bayan ng Diyos para tayo ay mangaral at maghayag ng kanyang mga salita. Para yung mga taong hindi pa kumikilala sa kanya ay makakilala na. Sabi nga, ngunit sa mga huling araw ng kapanahunang ito ay sabi nga, ang mga kondisyong ito ay lalong lalaganap. Bakit lalaganap? Ano ang sinabi po dito sa 1 Timothy chapter 4 verse 1? Maliwanag ang sinasabi ng Espiritu na sa mga huling araw ay tatalikuran ng ilan ang pananampalataya. Susunod sila sa mga manlilinlang na espiritu at sa mga katuruan ng mga demonyo. Di ba po? Makikita natin marami ang lalabas. Kaya sabi nga, tayo po ay kailangan, ito pong ginagawa natin dito sa spiritual mentoring. Kung tutuusin, ito po ay pag-aaral na natin dahil ito po ay, sabi nga, sinusorbe na natin ang salita ng Diyos. Kaya nga, sabi nga, mula sa Genesis hanggang sa mga awit na tayo, lahat po ito sabi nga, nasasaliksik na natin. Para ito ay makakatulong sa atin na hindi tayo malilinlang dahil darating ang araw, marami sa panahon ngayon, nagsisimula na. Sabi nga, yung mga matatamis na pananalita, sabi nga, yun ay wag po tayong magpadala. Dahil marami pong mga katuruan ngayon na taliwas po sa Biblia. Kaya po, yun po ay tinatawag na mga huwad na guro. Dito po yung sinasabi dahil si Paul ay mahigpit din po pagdating sa spiritual na layunin, sabi nga sa gawain o sa pananampalataya. Dahil ito po ay tinuro niya kay Timothy dahil si Timothy isa po na right hand ni Pablo, para si Timothy ay isang maging good leader. Kaya yun po ang makikita po natin. Sabi nga, tayong mga Kristiyano, maging wise po tayo pagdating sa Word of God. Huwag po tayong magpalinlang kasi marami pong darating ang araw na mayroong kondisyon. Sabi nga, yung huling araw na darating yung 1,000 years tribulation na tinatawag, na magtatatak ng 666. May mga kondisyon. Kaya ba natin isakripisyo yung buhay natin sa pananampalataya? Huwag lang po tayo magpadala sa mga, sabi nga, sa kondisyon na lalaganap dito sa mundo. So, kailangan maging handa po tayo pagdating ng araw na yan. Kaya sabi nga, dapat malaman ng mga tapat na kapag napaligiran sila ng mga kasamaan ng lipunan at nagdadalamhati at inaapi ng masasama ang kanilang immoralidad, lalo silang mapoprotektahan ng kapangyarihan ng Diyos. Kaya po, mapoprotektahan tayo sa kapangyarihan ng Diyos. Kahit marami pong nangyayari ngayon sa natin. Sabi nga malapit na ang eleksyon, di ba po? Malapit na ang eleksyon. Makikita po natin, sabi nga, ang iboboto natin, kailangan ipanalangin natin.
Dahil sabi nga, ngayon ang pagbubuto ay iba na. Di ba po? Kaya sabi po dito, napaliligiran sila ng mga kasamaan ng lipunan. Di ba po? Makikita po natin marami na ngayon sa panahon ngayon ang mga gumagawa ng hindi tama. Dahil makikita po natin, sabi nga dito sa verse 5, darating na ako, sinabi ni Yahweh, upang sakluluhan ang mga inaapi at pinag-uusig na walang magkupkup. Hangad nilang tulong ay ipagkakaloob. Diba po, wala po tayong ibang tagapagtanggol. Yun po ang lagi kong sinasabi sa nanay ko pag pumunta kami sa talagang wala ngayang mga bahay, alos nga puro bundok. Sabi ko, huwag kang matakot, ang Diyos ang tanging kasama natin. Sabi ko, siya ang tagapagtanggol, siya ang sandigan, siya ang mag-iingat. Yun ang lagi kong sinasabi. Sabi ko, maedad ka na, bakit natatakot ka pa? So takot po siya sa pumunta sa mga bundok-bundok. Kaya talagang walang mga bahay. Bundok, as in bundok talaga. So yun po ay talagang sabi nga, ang Diyos ang magsasaklolo. Yung mga tayo inuusig, pabayaan lang po natin sila. Dahil sabi nga, sapagkat ang mga ito'y nililinis na ng salita ng Diyos at ng panalangin. Sa buhay natin, walang iba po tayong, sabi nga, titingnan o kaya pagdadaingan, ano man ang mangyari. Walang iba kundi lumapit tayo sa Diyos dahil sabi nga, poprotektahan tayo ng kapangyarihan ng Diyos. Hindi tayo pababayaan. Dito po yan makikita sa ating verse 5. So, at dito naman, sabi nga, iniingatan tayo ng Diyos at puprotektahan tayo mula sa gayong magpakailanman. Ano ang sinasabi dito? Dahil sabi nga, wala ng taong nagsasabi ng katotohanan sa isa't isa dito sa verse 2. Dahil sabi nga, nagkukunwari at nagdadayaan sila. Di ba po? Pero dahil sabi nga, iniingatan tayo ng Diyos at puprotektahan tayo mula sa gayong mga tao magpakailanman. Ibig sabihin, hanggang makasama na natin ang Panginoon, di tayo pababayaan. Dahil sabi nga, yung may mga sinasabing mga masasama, ano ang sinabi dito sa verse 3? Patigilin mo, Yahweh, ang madaldal na dila at sarhan ang bibig ng mahambog magsalita. Ayaw din po yan ng Diyos. Iniingatan tayo sa mga ganong pagsasalita. Kaya po, iniingatan tayo dahil nandoon ang protection ng Diyos sa bawat isa sa atin bilang tayo po ay mga mananampalataya. Dahil sabi nga dito sa verse 6 hanggang 7, ang mga pangako ni Yahweh ay maaasahan. Ang katulad niya pilak na lantay tinunaw sa hurnong hinukay, 7 bisis na pinadalisay, di ba? So, ibig sabihin, maasahan natin siya sa lahat ng bagay. Hindi natin maasahan ang mga taong nakakasalamuha natin. Sabi ko nga, kung iisipin, pag tayo ay lumalabas, kung titingnan natin ang mga makakasalamuha natin, hindi natin sila kilala sa isa't isa. Pero dahil sa gabay ng Diyos, kasama natin ng Diyos, mayroon tayong katiyakan na sabi nga, poproteksyonan tayo ng ating Panginoon. Dahil sabi nga dito sa verse 7, kami Yahweh ay lagi mong iingatan. Sa ganitong mga tao ay huwag pabayaan. Di ba po? Hindi po tayo pababayaan. Sabi nga, forever tayong
poproteksyonan ng Diyos dahil sa Diyos tayo nagtitiwala. Kaya po, napakalinaw po ang sinasabi po dito sa ating pinag-aaralan. Dahil sabi nga, sa pamamagitan ng inyong pananampalataya, iingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos habang hinihintay ninyo ang kaligtasang nakahandang ihayag sa katapusan ng panahon. Di ba? Iingatan po tayo ng Diyos dahil tayo ay sumusunod sa kanyang kalooban. Kahit anuman ang mangyari, sabi nga narinig ko kanina, mahina man ang ating physical na pangangatawan, ngunit ang ating spiritual na buhay ay sabi nga pinapalakas sa pamamagitan ng gabay at sabi nga sa pamamagitan ng protection at banal na espiritu ng Panginoon, dahil ayaw ng Panginoon na hindi tayo makakasama sa kanyang pagdating. Sabi nga, hanggang sa katapusan ng mundo, tayo po ay iingatan ng Diyos. Sabi nga, hindi po yan nakakalimutan ng Diyos ang bawat tapat at sumusunod sa kanyang mga utos, especially ang kanyang kalooban. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Sabi nga, ang masasamang tao'y nasa lahat ng lugar, ang mga gawang liko ay hindi ikinararangal. Diyan makikita po natin sa verse 8. Diyan po, hindi magtatagumpay ang mga taong ayaw kumilala sa Diyos. Sabi nga, saan sila itatapon? Sa naglalagablab na apoy pagdating ng paghuhukom. Ang Diyos po ang maghahatol, pero nagtuturo po ang Biblia. Naririnig ko po minsan, sabi nga sa Revelation, so isulat sa aklat ng buhay. Nandiyan po yan sa Revelation. Sana tayong lahat ay nakasulat sa aklat ng buhay. So ang Diyos lang po ang nakakaalam. Sabi nga, hindi po basihan na tayo ay ginagamit sa pangangaral ng salita ng Diyos. Hindi po basihan na tayo ay tumutulong sa ating kapwa o nag-aabuloy sa ating simbahan. At hindi basihan na tayo ay nagpapagaling. At hindi basihan na tayo ay gumagawa ng mabuti. Ang basihan, sabi ko nga, especially ang sumusunod sa kanyang kalooban. So, yun lang po ang panatilihin po natin mga kapatid. Dahil iingatan tayo ng Diyos at poprotektahan, gagabayan, at sasamahan tayo ng banal na espiritu ng Panginoon hanggang sa katapusan ng mundo, hanggang makasama natin ang Panginoon. Purihin ang mga salitang ito at tayo po ay pagpalain, tayo po ay manalangin. Yes, Lord, hallelujah. Hallelujah, Jesus, hallelujah. Amang banal, sa pangalan po ni Jesus, marami pong salamat, Panginoon, sa mga salita mong ito. Marami pong salamat, Panginoon, sapagkat, Lord, tinuturuan mo po kami kung paano kami makasunod sa iyong kalooban. Marami pong salamat, Panginoon, sapagkat pinapaalala mo sa bawat isa sa amin kung paano kami mamuhay sa mundong ito, Panginoon. Ang bawat makakasalamuhan namin ay hindi naman namin kilala, Panginoon. Subalit, Panginoon, sabi mo sa mga salita mo, Panginoon, ikaw ang aming Diyos na tagapagtanggol. Ikaw ang aming Diyos na magpuprotekta sa bawat isa sa amin. At ikaw ang aming Diyos na mag-iingat sa bawat isa sa amin. Marami pong salamat, Panginoon, sa mga salita mong ito. Ganon din, Panginoon, sa mga oras na ito, Lord. Dalangin ko po, Panginoon, ang bawat isa sa amin, magmula ngayon, ikaw na, Panginoon, ang siyang magmaniho sa aming mga puso at isipan upang hindi kami makalabag sa iyong kalooban. Marami pong salamat, Panginoon. Ganon din, Panginoon, sa mga oras na ito, Lord. Dalangin ko po ang bawat isa sa amin na narito sa loob ng platform na ito. Magsimula kay Ma'am Andrea, kay Sister Jean,